Alam nyo ba, ni minsan hindi ko pa ibinoto si Ping Lacson. Anong dahilan? 2 words. Kuratong Baleleng. At pag-usapan natin ito. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng ating diskusyon tungkol dito sa issue na ito ng Kuratong Baleleng. Noon pong May 18, 1995, bumulaga po sa Pilipinas ang isang balita na nagkaroon di umano ng shootout sa flyover, pagbaba ng flyover dito sa Commonwealth Avenue, at 11 tao ang namatay. Ayon sa kapulisan, ito ay mga miyembro ng Kuratong Baleleng. Ako po ay bagong abogado pa lamang noon at kapipirma ko pa lamang sa Roll of Attorneys noong May 3, 1995. At pagkatapos ng 2 linggo, eto na, Kuratong Baleleng na. At ako'y bahagi na ng tanggapan ni Senator Rocco bilang isa sa kanyang mga abogado. Noon pong May 21, bigla pong sumulpot itong si SP Otto de los Reyes sa aming tanggapan. Pagkatapos po ng araw ng shootout, meron pong isang lumabas noon na artikulo sa dyaryo na pinasisinungalingan na ang shootout at sinasabi na ang mga pinatay sa loob ng van ay mga nakaposas. At nagkaroon lamang po ng linaw itong storya na to nang lumabas na po si SP Otto de los Reyes noong May 21, 2025. At nung sumunod na mga isang linggo, 5 araw lang, May 26, sumulpot pa uli ang isa pang testigo na si Corazon de la Cruz, na pinatotohanan niya ang lahat ng kwento ni SP Otto de los Reyes. Ang pagpunta po ni SP Otto de los Reyes sa aming tanggapan ay dahil sa kanyang takot na baka siya ang maging fall guy dito sa usapin na ito. Bakit niya sinabi yun? Ayon kay SP Otto de los Reyes, nung pagkatapos daw ng operasyon, ay ipinare-record sa kanya ang halagang 200,000 piso bilang mga ebidensya ng perang nakalap o na-recover mula sa Kuratong Baleleng. Pagkatapos noon ay pinabubura daw sa kanya yung mga serial number ng mga baril. Yan naman po lahat ay public record at bahagi ng Senate investigation. Bakit siya natatakot doon sa pera? Kasi alam niya na hindi lang 200,000 ang na-recover nila. Ayon sa kanya at sa kay Corazon de la Cruz, 2 van ang sakyan ng mga pera na umaabot sa mga 200 million pesos at meron pang mga dolyar na mga around 1.2 million dollars na nakulimbat din, na ninakaw din itong mga Kuratong Baleleng sa ilang buwan nilang pamayagpag dito sa Kamaynilaan sa pang-hold up ng mga bangko. At sa kanyang paglabas bilang testigo, inumpisahan sa Senado sa pamumuno ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Raul Rocco at ng komite ni Ernesto Maceda at saka ni Orly Mercado ang pag-iimbestiga. Dito na nga po ay gumulong na ang mga investigasyon. At sa daloy ng mga impormasyon doon sa investigasyon, lumalabas dito na yung 200 milyong piso na na-recover, pati yung 1.2 million dollars, ay is no longer accounted for. Hindi na nga po natagpuan kung saan napunta yung mga pera na yan. Para po sa akin, nung panahon na yon, wala akong simpatsya dito sa mga Kuratong Baleleng kasi napaka-bayolente nila. Ito yung mga tipo ng hold-upper na mamamaril muna, papatay muna bago mag-aanunsyo ng hold-up. At sunod-sunod po yung kanilang hold-up nila noon sa Kamaynilaan. At wala kang mararamdaman na anumang lungkot sa kanilang kamatayan. Subalit, ang punto dito ay bakit kailangang i-set up pa na parang may shootout gayong nahuli naman na nila yung mga tao? Kung ang interest naman dito ay pera lang, o bakit di na lang sinalvage yung mga tao, binaon ng walang nakakaalam? Bakit kailangan may shootout pa? Sa mga pagtatanong doon sa Senado, lumabas na kapag pala may shootout, mayroong instant promotion ang mga involved doon sa operation.
At bagamat mayroong supposed reward kina De Los Reyes ang kanilang promotion, mas masidhi yung kanyang takot na sila ay gawing fall guy dito sa sitwasyon na ito, at yung konsensya niya na merong 11 tao na pinatay nung araw na iyon ng walang kalaban-laban. Well, 8 sa kanila ay inaresto sa Superville Subdivision sa Parañaque. Ito yung talagang mga miyembro ng Kuratong Baleleng. 3 sa kanila ay hinuli sa hiwalay na operasyon at dinala na lamang sa Camp Crame ayon sa testimonya ni Espiritu de los Reyes at saka ni Corazon de la Cruz. Si Corazon po ay isang lalaki. Yun lang po ang kanyang pangalan. Pero matapos ang ilang oras ng pagkakadetine sa Camp Crame, sinakay nila sa van yung mga tao at nag-proceed sila papunta dito sa Commonwealth, at doon na nga nangyari ang putukan. At ayon kay Espiritu de los Reyes, talagang nakaposas yung mga tao at sila ay pinagbabaril in close range at walang shootout na naganap. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng mga kasinungalingan na naganap doon sa Senado. At ikukwento ko pa sa inyo yung mga totoong nangyari doon sa investigasyon na yan sa Senado dito sa issue ng Kuratong Baleleng. Pero mayroong isang tao na ngayon ay hayag din at lutang na lutang dyan sa Senado na alam kung ano ang nangyari dito sa investigasyon ng Kuratong Baleleng, sapagkat siya ang unang tumayong abogado ni SPO2 Eduardo de los Reyes. At yan ay si Kiko Pangilinan, na ngayon ay umupo kasama ng mayorya, kasama ni Ping Lacson. Marami pong mga bagay pa tayong dapat malaman at ipapaalam ko sa inyo base sa aking personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari dito sa Kuratong Baleleng at dito kay Ping Lacson. At ito yung mga dahilan kung bakit hindi ko siya kahit kailan iboboto bilang senador o anumang posisyon na kanyang tatakbuhin. Patuloy po tayong magmasid, mag-aral, at tayo po ay makialam, sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.